may appointment ka na, Fred? Ang tinawagan ako ni Bongo, yung kaibigan din namin nila Presidente, na matagal ko na rin kilala si Bongo. Kung gaano ko katagal kakilala si Presidente, gaano ko na rin katagal kakilala si Bongo, gaano din si Juni Vasco. At sabi sa akin ni Bongo, sabi na, Sir Freddy, hanggat wala pa po yung Department of Culture and Arts na hinihingi po ninyo sa Presidente, pwede po bang kayo na po muna ang mamahala sa NCCA? Sabi sa akin ni Bongo. So sabi ko, sige Bongo, sige, kung yun ang iaatag sa akin ng Presidente, gagawin ko muna doon, ako doon muna. Kasi ang hinihingi ko talaga, parang Mario, ay Department of Culture and Arts. So, kasi ang gusto ko pangarap ko talaga na magkaroon tayo ng cultural revolution dito sa Pilipinas. Yung balang araw, pag sinabi mong Taga-Luzon ako, hindi yung Taga-Luzon ang sasabihin ko siya kundi Pilipino ako. Ganun din ang taga-Bisaya sasabihin niya Pilipino ako. Ganun din ang taga-Mindanao sasabihin niya Pilipino ako. Hindi na sasabihin ng mga Ilocano, hindi, Ilocano kami. Hindi na rin sasabihin ng mga Bisaya, hindi, Bisaya kami. Okay, hindi, Kapampangan kami. Ang pangarap ko, balang araw, kay Kapampangan, Ilocano, Bisaya, Waray, Cebuano, Tabacano, Pilipino. Iisa. Kasi nakaranas ako ng ganyan noon, parang Mario, nung kapanahunan ng taggutom sa Negros. Gumawa ko ng kanta ng pamagat ng mga bata sa Negros. At lahat ng proceeds ng kanta na yun, i-donate ko sa mga malnourished na kabataan sa Negros. Hanggang sa nakarating ako ng Negros, na-interview ako sa mga radio stations doon. At nagagalit pa nga sa akin yung mga yayaman sa Negros. Sabi nila, yan si Fred Aguilar, gagawin lahat niyan para sumikat lang at pag-usapan siya at kumita pa siya ng mas maraming pera. Wala namang taggutom dito pero nag-iimbento lang si Aguilar. So nagtawagan yung mga mahihirap, parang Mario, sinabi nila hindi, nagsasabi ng totoo si Ka Freddy. At in fact, ang nagsiwalat ng taggutom sa Negros ay si Bishop Fortich nung araw. At nung ini-interview na ako ng radio, sabi nila, salamat naman pala Ka Freddy at taga-Negros ka din pala at tinulungan mo kami dito sa Negros. Ang sabi ko, sir, hindi po ako taga-Negros, Ilocano po ako, sir. Ay, bakit mo kami tinulungan? Sabi ng mga taga-Negros. Kasi po, sir, pare-pareho lang po tayo mga Pilipino. Kaya dapat po ako nagtutulungan po tayong lahat. So habang inaantay natin na maisabatas yung pagbuo ng Department of Culture and the Arts, sa NCCA muna tayo. Oo, at binigyan ako ni Anthony Castelo at ni Direk Chris Libroco ng printing ng tungkol sa NCCA. Abay, nakakalula pala doon, paring Mario, napakalaking departamento. Pero nagtataka ako na wala tayong nababalitaang ginawa nilang napaka-major na impact para sa kultura at sining natin. Pinanganak ako, paring Mario, 1953. Lumaki ako sa Maynila noong panahon ni Presidente Marcos. Pero wala pa, magmula ng panahon ni Presidente Marcos hanggang sa panahon ngayon, ay wala akong nabalitaang isang major project ng NCCA na nagkaroon ng impact para sa ating mga mamamayang Pilipino. Napakalaki ng mandato nung mabasa ko. Nalula nga ako. So sa marami naman tayong mga kaibigan na nangako na tutulungan ako. Hindi ko kaya mag-isa din ito kasama Mario. Ang dami. Lahat ng mga pinagsabihan ko, willing sila lahat at nagsasabi nung tutulungan nila ako. Thank you very much, Ka Freddy.